Ang kwentong ito ay batay sa mga totoong pangyayari. Noong 2013 sa New Delhi, isang 16 na taong gulang na batang babae na nagngangalang Anusing ang pumasok sa istasyon ng pulisya kasama ang kanyang mga magulang na sina Paramveer at Anita. Pumunta siya para iulat ang isang kakilakilabot na bagay. Isang iginagalang na lider relihiyoso na kilala lamang bilang si Baba ang umabuso sa kanyang spiritual center sa Jodhpur. Ipinaliwanag ni Anusing kung paano ito nangyari. Siya ay mag-aaral noon sa isang religious boarding school na tinatawag na Shishu Mandir. Isang araw bigla siyang nagkasakit at kinumbinsi ng kanyang mga kasama sa dorm ang lahat na siya ay sinaniban ng masamang espiritu. Naniwala rin ang mga tauhan ng eskwelahan at sinabihan ang kanyang pamilya na dalhin siya kay Baba para sa isang spiritual cleansing ritual. Ngunit nang dalhin si Anusing sa pribadong center ni Baba, walang naganap na ritual. Ikinulong niya ito sa isang silid at inabuso. Pagkatapos niyang magbigay ng pahayag, sinabihan siya ng isang mataas na opisyal na umalis agad at magpamedikal sa ospital bago formal na ihain ng pulisya ang FIR, na siyang unang formal na ulat na nire-record ng mga pulis sa India. Ang nangyari kay Anusing ay pasok sa batas na tinatawag na POCSO, na nagpoprotekta sa mga menor de edad laban sa sexual na pang-aabuso. Nagtipon na ang mga mamamahayag sa labas ng istasyon, kaya sinabihan ng mga pulis si Anusing na takpan ang kanyang mukha bago umalis. Hindi nagtagal ay inaresto ng mga opisyal si Baba habang nagbibigay ito ng sermon sa kanyang compound. Agad itong naging magulo, dagsa ang kanyang mga tapat na tagasunod para labanan ng mga pulis at protektahan siya. Kinabukasan, libu-libong taga-suporta niya ang bumuhos sa Jodhpur para magprotesta at pinilit ang mayor na magpatupad ng citywide curfew para itigil ang karahasan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang pampublikong tagayusig o prosecutor na nagngangalang si Lumki ay namumuhay ng tahimik at payapa kasama ang kanyang matandang ina at batang anak na lalaki. Humahawak siya ng maliliit at ordinaryong kaso, walang masyadong mahalaga. Tuwing umaga ay nagdarasal siya, tinuturuan ang anak na gawin din ito, pagkatapos ay sumasakay sa kanyang paboritong Vespa papuntang trabaho. Ngunit nang dumating siya sa korte isang araw, nagulat siya. Si Baba ay sinalubong ng mga dagsang taga-sunod na parang isang bayaning hindi mahipo-hipo. Ito ang Surf Ek Banda Coffee High. Siyang tumanggap ng anuman. Ang tanging kabayarang gusto niya ay ang makitang muling ngumiti si Anusing kapag napatunayan niyang nagkasala si Baba. Sa susunod na pagdinig, opisyal na naging prosecutor si Lumki at agad na sumubok ng bagong estratehiya si Pramod. Nangatuwiran siya na hindi dapat saklaw ng batas ng POCSO ang kaso dahil ayon sa mga dokumento ng pagpasok sa lumang playgroup ni Anusing na eskwelahang tinatawag na Dayanand Sagar, ika-4 ng Hulyo taong 1974 ang kanyang kapanganakan. Ibig sabihin, 18 taong gulang na siya noong 2013, kaya siya ay legal na nasa hustong gulang na. Kung totoo ito, guguho ang buong kaso ng POCSO. Ngunit pinatahimik ito agad ni Lumki. May hawak siyang opisyal na Government Matriculation Certificate na nagtatala ng kanyang tunay na petsa ng kapanganakan noong ika-4 ng Hulyo taong 1976. Hindi tulad ng mga papel ni Pramod, ang dokumento ni Lumki ay may mga opisyal na pirma at selyo ng gobyerno, kaya mas kapanipaniwala ito. Nagtiwala ang hukom sa ebidensya ni Lumki, kaya nagpatuloy ang kaso sa ilalim ng POCSO at kinilala pa rin si Anusing bilang menor de edad. Inanunsyo ni Lumki na sa susunod na pagdinig, ipapatawag niya ang prinsipal ng Dayanand Playgroup na si Mrs. Popat upang patunayang peke ang mga dokumento ni Pramod. Nagsimulang mataranta ang kampo ni Baba. Tinanggal nila si Pramod at kumuha ng mas may karanasan at mas maimpluwensyang abogado. Isang gabi, tinawagan ni Lumki si Paramveer at tinanong kung may sinabihan ba ito tungkol sa kaso ng kanyang anak bago magtungo sa pulisya. Inamin ni Paramveer na nagtiwala siya sa isang malapit na kaibigan na nagngangalang Bhopal. Hiniling ni Lumki na lumitaw si Bhopal bilang saksi, kasama ang prinsipal ng eskwelahang Shishu Mandir, at sinabihan si Paramveer na tipunin ang bawat dokumento sa eskwela ni Anusing, mula sa mga form ng pagpasok hanggang sa mga report card. Sunod-sunod na pagdinig, patuloy na natatalo si Baba. Pagkatapos ng 5 sunod-sunod na pagkatalo, umakyat ang kaso sa High Court, kung saan kinuha ng kampo ni Baba ang isa sa pinakatanyag na abogado sa bansa, si Ram Jethmalani.
Iginagalang siya ng hobo na maging ang katulong ni Solanke ay natulala nang makita siya. Sa High Court, biglang binago ng kampo ni Baba ang lahat. Ngayon, iginiginigit nilang hindi kailanman nangyari ang insidente. Nangangatwiran si Ram Jethmalani na walang nakitang ebidensya ang medikal na pagsusuri at pisikal na hindi ginalaw si Nusing. Sinabi niya na ang buong kaso ay isang malaking sabuatan na binuo para sirain ang reputasyon ni Baba. Iginiit din niya na nilabag ng mga pulis ang proseso mula sa simula sa pamamagitan ng pagpayag kay Nusing na magpa-medical exam bago formal na na-file ang FIR, kung saan dapat mauna ang FIR. Sinagot ito ni Solanke sa pamamagitan ng dalawang malinis na puntong legal. Una, sa ilalim ng batas ng POCSO, ang anumang hindi naaangkop na paghipo sa isang biktima na wala pang 18 taong gulang ay itinuturing ng seryosong pag-aabuso. Pangalawa, pinapayagan ng hayagan ng Seksyon 27 ng batas ng POCSO ang medikal na pagsusuri bago ay file ang FIR, basta't naruroon ang isang babaeng opisyal at mga kamag-anak ng biktima. Sa kaso ni Nusing, natugunan ang lahat ng mga kondisyong iyon. Sinubukan ni Ram na makalusot sa pagsasabing mali pa rin ang pamamaraan ng lokal na pulisya, ngunit mahinahong ipinaalala ni Solanke sa korte na ang POCSO ay nalalapat sa bawat departamento ng pulisya sa bawat estado sa India. Tinanggihan ng hukumang bawat argumento ng kampo ni Baba at tinapos ang pagdinig. Natalo ulit si Baba, kaya nagsimulang maglaro ng marumi ang kanyang kampo. Hindi nagtagal, lihim na nag-alok ang isang tao kay Solanke ng suhol na 200 milyong rupi para iwanan ang kaso. Tinanggihan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sa susunod na pagdinig, bumalik si Pramod bilang abogado ni Baba, at nagdala si Solanke ng sunod-sunod na mga saksi. Ang kaibigang unang pinagtiwalaan ni Paramveer, ang prinsipal ng Day Anand Play Group na nagsumite ng mga form ng pagpasok, talaan ng pag-enroll, at mga report card ni Nusing. At higit sa lahat, ang isang lalaking nagngangalang couple, na nagtrabaho sa compound ni Baba sa loob ng maraming taon. Ibinunyag ni couple na sangkot umano si Baba sa maraming katulad na insidente noon, na malayo sa nag-iisa si Nusing na biktima, at may nakakagambalang ugali si Baba na piliin ang ilang batang tagasunod na tumira malapit sa kanya sa loob ng compound. Pagkatapos ay tinawag sina Paramveer at Nusing para tumstigo. Inamin ni Paramveer na isa siya sa pinakatapat na tagasunod ni Baba sa loob ng halos 10 taon. Nag-donate siya ng 10% ng kanyang sweldo, ibinigay ng buo ang sarili, at ng utang pa sa bangko para tumulong sa pagpapatayo ng isa sa mga compound ni Baba. Sinubukan siyang pukawin ni Pramod na nagmumungkahing ginagamit ni Paramveer ang kanyang sariling anak para sirain ang isang lalaking dating sinamba niya. Malaki ang tama nito, at nahihirapan si Paramveer na pigilan ang sarili. Pagkatapos, sinusing na ang sumunod. Binigyan siya ni Pramod ng mga mapanlinlang na tanong, na nagmumungkahing inimbento niya ang buong sabuatan dahil natakot siyang madismaya ang kanyang ama. Itinulak niya ng itinulak, umaasang matarante ito o madulash sa kanyang pahayag, ngunit hindi siya natinag. Pinaghandaan siya ni Solanke, at matatag siyang nanindigan sa kanyang pahayag. Nilinaw niya na kailanman ay walang sabuatan, at totoo ang lahat ng nakasulat sa kanyang police report. Ngunit pagkatapos nito, nabigla si Solanke sa iniabot ng kanyang katulong. Isang koleksyon ng mga dokumento na nagmumungkahi na si Baba, at maging ang sarili nitong anak, ay iniugnay sa paulit-ulit na mga krimen, pang-aabuso, at karahasan sa loob ng maraming taon. Nalaman ni Solanke ang tungkol sa isa pang prosecutor na patuloy na tumulong sa mga unang biktima ni Baba, at nagpasya siyang dalhin ang lalaking ito bilang pangunahing saksi. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Sa gitna ng araw, ang anak ni Baba at isang kasama umano ang umatake sa prosecutor na iyon gamit ang asido, at pinatay ito bago siya makapagtestigo. Hindi natapos doon ang takot. Isang araw habang nagmamaneho ng kanyang Vespa sa lungsod, napagtanto ni Solanke na sinusundan siya ng 2 lalaki. Nagkaroon ng tensyonadong habulan sa mga lansangan, ngunit nakatakas siya. Hindi nagtagal, sa wakas ay naaresto ang anak ni Baba at sinampahan ng kaso kaugnay ng pag-atake ng asido. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, halos lahat ng saksi ay nakarating sa korte maliban sa prinsipal ng Shishu Mandir, na labis na natakot na lumitaw matapos makatanggap ng isang pakete na naglalaman ng mga bala ng rifle. Bumalik ang korte sa pinakamalaking tanong sa lahat. Totoo bang menor de edad si Nusing?
Sabi sa sertipiko ni Solanki ay ipinanganak siya noong 1996. Si Mrs. Babat, ang prinsipal ng Dayanan Playgroup, ay nagsumite ng 3 dokumento na nagsasabing 1,974 ito. Ngunit ngayon sa pagdinig na ito, bigla siyang naglabas ng ika-4 na dokumento, isang promotion report card, na may dalang opisyal na pirma at selyo ng eskwelahan. Agad itong nakatawag ng pansin kay Solanki. Ang unang 3 dokumento ay walang mga pirma o selyo. Gayunpaman, ang ika-4 na ito ay mukhang perpektong opisyal. Nang tanungin ni Solanki kung sino ang lumikha ng ika-4 na dokumentong iyon, naging alanganin at pabago-bago ang mga sagot ni Mrs. Babat. Ipinakita niya ang mga talaan mula sa totoong eskwelahan ni Nusing, ang Shishu Mandir, na pawang may mga opisyal na pirma at beripikadong selyo ng gobyerno. Pagkatapos ay tinanong niya si Mrs. Babat para sa mga resibo ng bayad at mga litrato noong bata pa na dapat umiiral kung talagang nag-aral si Nusing sa Dayanan. Lalo pa siyang kinabahan. Nahuli si Pramod na lihim na sinesenyasan siyang tumahimik tungkol sa pinanggalingan ng mga dokumento. Ngunit patuloy na pinilit ni Solanki ang tungkol sa nawawalang record ng pagbabayad, at sa ilalim ng presyon, tuluyang bumigay si Mrs. Babat. Inamin niya ang totoo. Kailanman ay hindi nag-aral si Nusing sa Dayanan Playgroup. Ang pag-aming iyon ay sumira sa buong argumento ni Baba. Pinatunayan nito na walang kaugnayan si Nusing sa mga dokumentong iyon, na nangangahulugang ang kanyang totoong taon ng kapanganakan ay 1996, eksakto tulad ng ipinapakita ng mga beripikadong record ng gobyerno. Siya ay legal na menor de edad, at nananatili ang kasong POCSO. Nagpatuloy ang pagpapatotoo sa isang dating empleyado ng compound na nagbanhay na gumawa si Baba ng ilang mga gawan ng karahasan laban sa mga kababaihan noong nakaraan. Ngunit sa sandaling matapos ang pagdinig, muling sumabog ang gulo. Mula sa gitna ng carried ng mga panatikong tagasunod ni Baba, isang lalaki ang sumugod kay Solanki dala ang kutsilyo, at sa gitna ng kalituhan, nasaksak ang empleyado na nagtestigo lamang. Lalong naging marahas ang mga taga-suporta ni Baba, at ang sinumang manggahas na sumuporta kay Nusing ay nasa panganib na ngayon. Ang isa sa mga estudyante ni Baba, na dapat ay magpapatoto, ay kalaunang natagpo ang patay at nakabitin bago siya nakapagsalita. Formal na inilagay ng pulisya sa ilalim ng proteksyon ang bawat saksi, kabilang ang pamilya ni Nusing at ang ina at anak ni Solanki. Isang gabi, umamin si Nusing na labis siyang natatakot at pagod sa emosyonal. Ang presyon ay naging napakabigat kaya nagsimula na siyang mag-isip na saktan ang kanyang sarili. Napakaraming tao sa labas ng hukuman ang naniniwala na pinalabas niyang inakusahan si Baba, at ang patuloy na paghuhusga ay sumisira sa kanya. Sinubukan siyang patatagin ni Solanki. Ipinaliwanag niya na sa mga tagasunod ni Baba, siya ay mananatiling nagkasala, dahil hindi nila matanggap na ang lalaking sinasamba nila ay makakagawa ng gayong mga krimen, ngunit pinaalalahanan niya ito na nakagawa na siya ng isang napakatapang na bagay sa pagbubunyag kay Baba. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pinakamalaking kaaway ngayon ay hindi ang mga tagasunod ni Baba, kundi ang takot at sakit sa loob ng kanyang sariling isip. Kung kayang talunin iyon, walang sinumang makakapagpabagsak sa kanya. Para sa susunod na pagdinig, ang pagtestigo ay inaasahang magiging napakasensitibo, kaya sumang-ayon si Solanki, Pramod, at ang hukom na isara ang silid hukuman sa publiko. Tanging ang mga opisyal ng hukuman, si Nusing, at ang kanyang mga magulang ang nanatili sa loob. Sinimulan siyang tanungin ni Pramod tungkol sa maliliit na detalye mula sa kwarto ni Baba, kabilang ang kulay ng bedsheet. Kinakabahan, sumagot siya ng itim, kahit asul talaga ang mga ito. Pagkatapos ay tinanong siya upang ilarawang muli ang gabing iyon. Sinubukan siyang iskinas ni Pramod, tinatanong kung nagtanong man lang si Baba ng pahintulot. Pinipigilan ng mga luha, sinabi niyang hindi ito nagtanong kailanman, at pinilit siya mula pa sa simula. Patuloy ang pag-atake ni Pramod. Nangatwiran siya na ang marami sa mga detalyeng kanyang inilarawan ay hindi kailanman isinulat sa orihinal na fur. Tumutol si Solanki. Ipinaliwanag niya na ang fur ay hindi kailanman nilalayo na maglaman ng bawat maliit na detalye mula sa isang biktima na na-trauma, lalo na pagkatapos ng insidente. Ang umasa na kalmado niyang isasaayos ang bawat masakit na alaala ay magiging ganap na hindi makatwiran. Idinagdag ni Nusing na siya ay nasa shock pa rin dahil ang isang lalaking iginagalang bilang banal na figure ay gumawa ng gayong kakilakilabot sa kanya.
Sinubukan ni Pramod ang isa pang anggulo. Nangatwiran siya na hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang testimonya dahil walang mga saksi sa silid, kundi si Baba at Nusing lamang. Napakatalino ng naging ganti ni Solanki. Inungkat niya ang naunang biro ni Pramod tungkol sa kulay ng bedsheet, pagkatapos ay tinanong ang hukom ng isang simpleng tanong. Ang kulay ng bentilador na nakasabit sa tabi niya. Hindi masagot ng hukom. Pagkatapos ay tinanong ni Solanki si Pramod tungkol sa kulay ng relo ng sarili nitong katulong. Walang sagot ulit. Malinaw ang kanyang punto. Hindi makatutuhanang asahan na maaalala ni Nusing ang bawat munting detalye mula sa isang madilim na silid habang nagpapanik. Sa dilim, madaling mapagkamalang itim ang asul na bedsheets. At binigyang diin ni Solanki ang isang mas malaking bagay. Sa mga kasong tulad nito, ang testimonya ng isang biktima na nananatiling pare-pareho at tapat ay nagiging makapangyarihang ebidensya sa sarili nitong karapatan, lalo na kapag napatunayan na ang iba pang mga katotohanan, tulad ng edad ni Nusing. Ngunit sa labas, tumitindi ang takot. Si Virpal, ang kaibigang nagpatotoo, ay binaril habang namimili. Nawalan ng trabaho si Paramveer sa palengke. Ang bawat taong konektado sa kaso ngayon ay nabubuhay sa patuloy na takot. Patuloy na umakyat ang laban hanggang sa umabot ito sa Korte Suprema ng India. Doon, biglang iginiit ng mga abogado ni Baba na nagdurusa siya sa isang malubhang karamdaman sa nerbyo na tinatawag na trigeminal neuralgia at kailangang-kailangan ng paggamot sa Estados Unidos. Napansin agad ni Solanki ang isang kaina-hinalang bagay. Sinasabi sa mga medikal na papel na 4 na taon nang may sakit na ito si Baba. Ngunit hindi man lamang ito binanggit sa alinmang naunang pagdinig, at lumitaw lamang ito ngayon matapos matalo si Baba sa kaso pagkatapos ng kaso. Para kay Solanki, halata ito. Plano ni Baba na tumakas ng bansa. Kaya iniling ni Solanki na suriin muna si Baba sa isa sa mga pinakamahusay na ospital sa India. Kung totoo ang sakit, maaari siyang umalis sa ibang bansa pagkatapos. Protesta ng mga abogado ni Baba na hindi maiintindihan ng mga doktor sa India ang gayong bihirang sakit. Ngunit bamanat si Solanki na ang mga nangungunang ospital sa India ay tumatanggap lamang ng mga pinakakwalipikadong doktor sa pamamagitan ng mahihigpit na mapagkompetensyang pagsusulit, at ang kanilang kadalubhasaan ay tiyak na mapagkakatiwalaan. Sumang-ayon ang hukom. Kailangang suriin muna si Baba ng pinakamahusay na espesyalista sa India. Ilang oras ang lumipas, dumating ang mga resulta. Ganap na malusog si Baba. Tinanggihan ang kahilingang maglakbay sa ibang bansa. Pagka-uwi sa bahay, sinigawan ni Solanki ang kanyang anak dahil sa paglabas para kumuha ng sorbetes kasama ang mga kaibigan ng walang sinasabi kanino man. Para itong labis na reaksyon, ngunit sa kaibuturan ay takot na takot siya. Ipinakita ng mga tagasunod ni Baba na aatakihin, kukunin, at papatayin nila, at hindi niya mapigilan ang pag-iisip na ang sarili niyang anak ay magiging target. Nang gabing iyon, mag-isa sa kanyang bubong, tuluyang bumigay si Solanki. Nang pumasok ang kanyang ina para patahanan siya, umamin siya kung gaano siya napagod pagkatapos ng mga taon ng pakikipaglaban kung kailan ang katotohanan ay laging napakalinaw. Ngunit ang katarungan ay parang imposible pa rin. Pinaalalahan siya ng kanyang ina ng isang tula na isinulat niya noong bata pa siya, isang simpleng mensahe tungkol sa pananatiling matatag at matyaga, at laging paghanap ng paraan, gaano man ito kahirap. Matapos ang mga taon ng banta, karahasan, at walang katapusang labanan, sa wakas ay umabot ang kaso sa ika-5 taon nito noong 2018. Sa ngayon, 4 na pangunahing saksi ang pinatay, at ang ilan pa ay naglaho. At dumating na ang huling araw ng paglilitis. Mahigpit na binantayan ng mga pulis ang Jodhpur, lalo na sa paligid ng gusali ng hukuman, upang pigilan ang pagsabog ng karahasan. Bago umalis si Solanki, muli siyang pinagsabihan ng kanyang ina na manatiling matatag at huwag mag-alinlangan kailanman. Parehong ibinigay ng 2 abogado ang kanilang mga pangwakas na pahayag. Si Pramod ang nauna. Sinabi niyang nadidismaya siya na pagkatapos ng 5 taon, tumatanggi pa rin ang mga tao na maniwala sa kawalang kasalanan ni Baba. Iginiit niya na gawa-gawa lamang ang kaso, at nagbabalan na kung mapatunayang nagkasala si Baba. Hindi mabilang na mga mahihirap na pamilya ang magdurusa dahil si Baba ay namumuno sa isang makataong organisasyon na nagbibigay umano ng libreng edukasyon, kawanggawa, at medikal na tulong sa libo-libong nangangailangan. Pagkatapos ay nagsalita si Solanki.
Ipinaliwanag niya na sa bawat silid hukuman, ang magkabilang panig ay ginagampanan lamang ang kanilang mga tungkulin. Ang isa ay nagtatanggol, ang isa ay nag-uusig. Ginawa ni Pramod ang kanyang tungkulin, at gayon din siya. Ngunit sinabi niyang nakalimutan ng lahat sa silid na iyon ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Nakalimutan nila ang biktima. Sa sentro ng kasong ito ay isang batang menor de edad na babae na ang buhay ay nawasak. Gayunpaman, ang kanyang pagdurusa ay patuloy na binabawasan sa mga legal na argumento tungkol sa pagkakasala at kawalang kasalanan. Pinaalalahan ni Solanki ang hukom sa isang mas malaking katotohanan na hindi mabilang na mga kababaihan sa buong India ang nahaharap sa ilang uri ng pang-aabuso sa kanilang buhay. Para sa kanya, si Nusing ay hindi na lamang isang biktima. Siya ay isang matapang na batang babae na nakahanap ng lakas ng loob na sabihin ang katotohanan at isang simbolo ng pag-asa para sa bawat babaeng natatakot magsalita. Inakusahan niya si Baba ng isang hindi mapapatawad na krimen, nagbabalat kayo bilang isang banal na tao habang gumagawa ng mga kakilakilabot sa likod ng mga saradong pinto. Hindi lamang niya sinira ang kanyang mga biktima, ayon kay Solanki. Sinira niya ang reputasyon ng bawat tunay na relihiyosong figure. At kung ang isang tulad ni Baba ay maaaring magtago sa likod ng relihiyon ng walang parusa, maaaring unti-unting simulan ng mga tao na gawing normal ang parehong kasamaan. Para sa kadahilanang iyon, iginiit ni Solanki na ang pinakamatinding parusa na posible ay ang tanging patas na kinalabasan para sa isang espiritual na pinuno na gumagamit ng impluwensya upang sirain ang mga inosenteng buhay. Matapos ang 5 nakakapagod na taon ng mga paglilitis, banta, at karahasan, sa wakas ay ibinigay ng hukuman ang desisyon nito. Si Baba ay sinintensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong para sa lahat ng kanyang mga krimen, lalo na sa ginawa niya kay Nusing. Ang hatol ay ibinudkast sa buong bansa at inihayag sa loob ng Jodhpur Central Prison. Sa sandaling marinig niya ito, tuluyang lumuha si Nusing at ang kanyang mga magulang ay labis na naapektuhan sa emosyon. Sa buong India, ipinagdiwang ng mga tao ang hatol bilang isang tagumpay hindi lamang para kay Nusing, kundi para sa bawat biktima na pinatahimik ng takot at kapangyarihan. At para kay Solanki, ang lahat ng iyon, ang pasensya, ang tapang, at ang mga taon ng sakripisyo ay sa wakas ay naging sulit. Kaya ang aral ng kwento ay kung minsan ang pinakamatapang na tao ay ang mga umiiyak gabi-gabi ngunit pinipili pa ring lumaban para sa katotohanan kinabukasan. At dyan nagtatapos. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, mag-subscribe ka na idol para updated ka sa susunod na video.